Director, alamin namin sa inyo, ano ba yung karaniwang mga aksidente, insidente na nagaganap sa eskwelahan at ba't kailangan natin paghanda nito? Unang-una po siguro, bakit natin kailangan paghandaan yung safety para una-una kasi kung wala po kaligtasan, hindi mapapanatag tayo, hindi makapag-aral yung bata. Kung wala pong environment para makapag-aral, para tahimik sila, payapa yung pag-isip magulang, sayang po yun. Hindi po tayo makapagbigay talaga ng quality education sa ating mga mag-aaral. Siguro yung sa pinaka-common, mahahati natin sa tatlong aspeto siguro yung mga panganib na nadudulot ng isang paaralan sa school settings. Una, siguro sa security. Sa security, tinatalakay po dyan yung mga kriminalidad at mga, for example, mga street crimes. Sa safety naman, nandyan yung mga emergency preparedness natin at yung mga aksidente pwede mangyari. At ang pangatlong pwedeng panganib, doon naman sa health and sanitation, nandyan po yung mga pwedeng mga sakit na pwede makuha. Kung kulang po sa paghahanda at siguro pag-obserba ng mga basic na alituntunin sa health and sanitation. So there are three. Yung tatlong aspeto, the safety, the security, and the health and sanitation. Yes, that's Saan mapupunta yung category ng... Kasi alam mo, tungkol sa drugs, di ba? May mga nakakapasok din sa school na nagbebenta sa mga estudyante. Papasok po siguro sa usaping seguridad. Okay. Sa atin naman po, mapalad naman po na hindi naman nakapasok yung ating mga... Wala naman po nakapasok sa amin na nakapag-transact ng drugs o kaya gumagamit ng droga. Kadalasan po, kung meron man, ay nangyayari po yan sa labas. Sa labas. Sa atin po, ay meron sa Lasal Grupo, meron po tayong K9. Meron tayong K9 unit. Siguro, ilan lang po tayo na nag-offer ng K9 unit para ma-detect yung ganyan. May mga CCTV cameras rin po tayo para ma-detect yung ganyan. So yung security nyo is mula lang dun sa gate, wala ba yung sa loob? Oo, hanggang loob. So wala ba yung medyo sa along the vicinity ng kasi ang Lasal is para the Vinil, malaki, di ba? Malaki yung yun nga po, dahil alam natin na malaki at malawak yung nasasakupan natin, nagtalaga po tayo sa labas, sa labas ng marami rin po mga civilian security personnel. Meron po tayo naka-uniforme para maging traffic marshal at safety marshal. At meron din tayo mga naka-civilian. Bagaman hindi na technically and legally speaking, hindi na obligasyon ng isang paaralan, moral na obligasyon ng paaralan na panatiliin ang kaligtasan ng mga bata. Okay. At saka ang isa pang napansin ko, yung traffic That's a good point. Minsan kasi, Totoo po yun. sa haba ng traffic, especially Lasal, naman Green Hills, bumababa na yung bata, malayo pa sa school because baka siya malate kasi ang haba ng ng traffic papunta sa school. That's a very good point, no? So we have the problems about traffic. Yes, especially diyan sa lugar po ng TAF, di ba? O sige. Totoo po yun. Kaya nga po... Saan magpo-fall yun? Traffic, that is security, sa safety po. Safety po yun, dahil pedestrian safety na po yun. Yung sa pagdating sa traffic and parking management. Alam po natin, ay isa sa problema siguro ng local government, yung kakulangan ng tao. Kaya kami mismo nagtatalaga ng sarili nating tauhan. Pero sa ganyang aspeto rin ay talaga nagipagtulungan kami sa local government dahil sa kanila po talaga yun yung usapin ng traffic at enforcement. Kung mapapansin nyo yung mga pedicabs po dyan na nagkalat sa Taft Avenue, palibot po dyan. Kami naman po, yung tatlong eskwelahan, Lasal Binil, Lasal Manila at saka St. Scholastica, meron po kaming task force school na tinatawag. Nag-uugnayan po kami. Tulong-tulong yung mga barangay, pati yung mga law enforcers, saka